Okay lang ba yung SOP sa LDR or long distance relationship? Okay, sa mga hindi pala nakakaalam kung ano yung ibig sabihin ng SOP, actually, napaka-common po neto when it comes to LDR or long distance relationship. Okay, once na maranasan mo yung long distance na relationship na magkalayo kayo ng partner mo, ay hindi po ito nawawala na karamihan din is ito yung ginagawa lalong-lalo na kapag umiinit yung katawan ng bawat isa, which is nagsisex on phone. Okay? Na nagchuchuktsakan sa pamamagitan or via video call or kahit voice call nga lang. Yes. So ito ngayon yung tanong. Kuya Kiko, okay lang po ba na mag-SOP kami ng partner ko? So gaano po ito ka-safe? So syempre pagdating sa physical na contact is napaka-safe po nito kasi hindi naman kayo nagkokontakan talaga physically. Yes? Pero ito ngayon mga utol, kailangan nyo pa rin mag-ingat. I advise na hanggat hindi mo pa asawa or hindi mo pa husband yung isang lalaki is huwag na huwag ka talaga makipag-SOP. Alam mo kung bakit? Siguro hindi naman bago sa inyo na marami nang kumakalat ngayon sa internet or sa mga any websites, yung mga naguhubad ng mga larawan o ng mga video na kumakalat, which is patatawag din nating sex scandal. So ito ngayon mga utol, kung ano po yung nakikita natin dito sa mga websites na ito, most of them ay biktima lang din na pinagkakakitaan, okay, na kung sino man yung uploader. Kasi yung mga video na ito is pwede po maibenta. Yes, kahit yung mga pictures is pwede pong pagkakakitaan. Na kung maraming views or marami ding nanonood is syempre kumikita din sila na kagaya neto sa YouTube, sa Facebook na pinagkakakitaan po yung mga video ninyo. So ganun pa man, kailangan mo pa rin mag-ingat kasi halimbawa may ka-LDR ka na kakilala mo lang through internet or social media na hindi mo pa na-met personally. So ngayon nakipag-SOP ka sa kanya na hindi mo alam utol kung ano yung gagawin niya. Kasi posible po or pwede po talagang mangyari na habang nagdudu kayo ng SOP ay pwede niya po itong i-screen record. Okay? Hindi naman siguro sa inyo bago yung pag-screen recording. So pwede po ito mangyari utol na habang nagdudu ka dyan or habang naghuhubad ka, na habang kung ano man yung kinakalikot mo dyan, ay marirecord at saka marirecord po ito sa cellphone ng ka-LDR mo. So kailangan nyo pa rin mag-ingat kasi gaano ka na ba katiwala or gaano mo na ka-trusted yung tao na ito. Kasi kahit mag-asawa na nga na umabot na ng 5 years na magkakasama, is hindi mo pa rin makikilala yung buong pagkatao nito. Yes. So ito pa kaya yung tao na hindi mo pa na-met personally, na kakakilala mo lang sa social media, or kahit sabihin man natin na nakilala mo lang din siya sa mga dating apps, is makikipag-SOP ka na. Yes, hindi porket jowa mo na utol, hindi porket boyfriend mo na, is gagawin mo na po yung bagay na ito. Napaka-safe nga lang kasi hindi mo naman makokontak personally or physically. Yes, malay mo baka may sakit pero hindi pa rin safe. Kasi pwede niyang i-record at saka pwede niya itong ikalat kung sakali in advance na kailangan nyo talagang iisipin in advance, what if kung magkahiwalay kami ng taong ito? Ano kaya yung posibleng mangyari? What if kung magloko siya? What if kung aayawan niya na ako? Pero may na-screen record na siya habang ikaw ay nag-SOP or habang ikaw is kumakalikot dyan sa sa maselan mong parte ng kayong katawan. Yes. So always po na palagi ninyong iisipin in advance talaga na kung ano yung mga posibleng mangyari. Yes, same thing lang din ito na kung magpapadala ka ng pera sa taong ito na hindi mo naman kakilala, nagpapautang ka,
So, kailangan mo pa rin isipin in advance kung what if kung magloko ito, what if kung hindi siya magbabayad, what if kung magkahiwalay kayo, paano mo ngayon ito masingil? Yes. So pero unlike dito utol, once na kumalat na yung video mo, syempre kahihiyan mo rin ito. Na umabot pa kahit kani-kanino, sa mga kakilala mo, sa mga close friends mo, lalong-lalo na sa family mo. Diba? So nakakahiya po ito. Makakasira po ito ng iyong imahe. So that's why I advise utol na hanggat maaari, kung nagmamahala naman kayong dalawa, pwede namang mangyari na hindi kayo mag-ESOP. Yes, konting kwentuhan lang. Or pwede naman kayong magpalabas ng init ng katawan habang nag-uusap through voice call. Huwag na yung video call utol. Kasi pwede niya talaga itong i-record. At saka, kung magkahiwalay man kayo, pwede niya pa itong pang-blackmail sa'yo. Na para hindi ka makaalis or hindi ka makawala sa kanya. Pero ganun pa man, gagamitin at saka gagamitin niya kung ano yung na-record niya sa'yo. See? So yun po ang mga posibleng mangyari habang nag-SOP. So na okay lang ba makipag-SOP sa iyong LDR? Yes? Pwedeng pwede po kapag asawa mo na talaga or ganito mo na. Kakilala yung isang tao na medyo may tiwala ka na. Pero hanggat hindi mo pa nakilala ng husto, is huwag na huwag mo talagang gagawin utol. Kasi posible na may record ito at saka kumalat pa yung video mo. Okay? So yun po mga utol, sana ay nakatulong talaga yung video na ito sa mga gusto makipag-SOP dyan. Yes, tiis-tiis na lang muna until na magkita kayong dalawa. So yun po, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi ko alam.